inaanyayahan namin kayong makinig at manood sa aming palabas. At ito ang Sarap sa bawat kagat! Sa malawak at masayang mundo ng lutuing Pilipino, may ilang mga putahe na naging tanyag at minahal ng mga Pilipino sa mundo. Sa ating paglalakbay ngayon, ating tatalakayin ang mga kahangahangang kwento sa likod ng kasikatan ng mga paboritong pagkain na ito. Simulan natin sa paboritong adobo. Ang adobo ay isang putahe na sumisimbolo sa lutuing Pilipino. Ang pinagmulan nito ay maaring maipapasa sa panahon ng kolonisasyon ng mga Kastila, kung saan hiniram ng mga Pilipino ang pamamaraan ng pagmarinate ng karne sa suka at mga pampalasa. Sa paglipas ng panahon, nag-evolve ang adobo at idinagdag ang mga lokal na sangkap tulad ng toyo at bawang na nagresulta sa natatanging lasa at sarap ng adobong ating kinakain ngayon. Susunod, ating tatalakayin ang kare-kare, isang lutuing nagpapakita ng katalinuhan at kahusayan ng pagluluto ng mga Pilipino. Ang kare-kare ay isang estofadong niluto sa peanut sauce na may kasamang oxtail, tripe at mga gulay. Ang natatanging lasa at malasutla nitong katas ay nagustuhan ng mga Pilipino sa maraming henerasyon. Sa paglalakbay natin sa timog ng Pilipinas, ating matutuklasan ang masarap na lutuing tinatawag na sati. Ang sati ay nagmula sa lungsod ng Zamboanga, kung saan ito ay nagiging isang kilalang street food. Ito ay binubuo ng mga ihaw na karne, karaniwang manok o baka, na nilagyan ng maanghang na peanut sauce. Ang kombinasyon ng lasa ng inihaw na karne at anghang ng sauce ay nagustuhan ng mga lokal at turista. Ang mga tausug ng timog ng Pilipinas ay mayaman sa kultura at pagkain tradisyon. Ang mga pagkain tulad ng tula itum ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga lutuing tausug na sumikat dahil sa kanilang natatanging lasa at kultural na kahalagahan. Ang mga pagkain nito ay nagpapakita ng malalim na koneksyon ng mga tausug sa kanilang lupang sinilangan at sa yaman ng karagatan. Masarap na. Ang sunod naman ay lumpia, ay isang masarap na spring roll na karaniwang inihahain sa mga espesyal na okasyon at pagtitipon. Ang sikat nito ay dahil sa masarap na palaman na karaniwang binubuo ng giniling na karne, gulay at mga pampalasa. Ang malutong na texture at masarap na lasa ng lumpia ay nagpapabilib sa mga Pilipino at pati na rin sa mga dayuhan na sumubok nito. Sunod naman sa listahan ay ang kuradya, ay isang lokal na pangalang Chavacano na ibinigay sa isang species ng deep sea crab na karaniwang matatagpuan sa mga tubig ng lalawigan ng Sulu at mga tubig na nakapalibot sa Zamboanga City. Ito ay isa sa mga pinaka-iconic na simbolo ng kasiyahan ng pagkaing dagat ng Zamboanga at isang hinahangad na napakasarap na pagkain para sa mga lokal at turista. Kilala rin bilang red frog crab ang maliwanag na orange crustacean na ito ay madalas na steam o pinakuluang at inihahanda na may isang makapal na matamis na orange na sarsa na gawa sa coconut cream at mga lihim na pampalasa na pinasikat ng homegrown restaurants. Sunod naman ay ang ating dessert. Palamigin naman natin ang ating mga sarili sa halo-halo. Ito ay isang nakakapreskong panghimagas na binubuo ng yelo, matamis na prutas, beans, jellies at leche flan. Ang kombinasyon ng iba't ibang lasa at texture ng halo-halo ang nagpapaganda sa kanyang popularidad, lalo na sa mainit na buwan ng tag-init. Sunod sa ating merienda ay ang puto. Patuloy tayo sa ating paglalakbay sa puto. Ang mga puto na ito ay mga maliliit na kakanin na niluluto sa pamamagitan ng pag-steam. Ito ay isang paboritong merienda na ating mga Pilipino. Ang puto ay naglalabas ng iba't ibang lasa at kulay, kaya't ito ay nakakaakit na pagkain. Ang malambot at malutong na texture kasama ang kahalumigmigan nito ay nagpapakita ng tunay na kahalagan ng mga pagkaing Pilipino. Sa pinakamasarap nating dessert ay ang leche flan. Ito ay isang malinamnam at malasang kakanin na karaniwang paborito ng mga Pilipino. Oh, nating mga Pilipino! Ang malambot at malasang texture nito kasama ang matamis na karamelo sa ibabaw ay nagbibigay ng kasiyahan sa bawat kagat. Ito ay karaniwang inihahain
sa mga espesyal na okasyon at pagdiriwang. Sunod sa ating pinakamasarap na panghimagas ay ang bibingka. Ito ay isang tradisyonal na Pilipinong kakanin na karaniwang inihahain tuwing panahon ng Pasko. Ito ay gawa sa harina ng bigas, gata ng niyog at iba't ibang pampalasa tulad ng itlog na maalat at keso. Ang kakaibang lasa ng bibingka ang nagpapakita ng tunay na kahalagahan ng kulturang Pilipino. Huwag nating kalimutan ang nakakapawi sa sakit at sarap na sinigang. Ang sinigang ay isang maasim na sopas na gawa sa sampalok, kamatis, mga gulay at karne o isda. Ang kanyang nakakapreskong at masarap na lasa kasama ang kakaibang kasiyahan natin ng mainit na sabaw ay nagustuhan ng mga Pilipino. Ang sinigang ay nagpapakita ng pagmamahal ng mga Pilipino sa maasim na lasa at ang kasiyahan ng pagsasama-sama sa paligid ng mainit na sabaw kasama ang mga mahal sa buhay. Hindi makukumpleto ang ating selebrasyon kung walang pansit bihon. Ang pansit ay sumisimbolo ng mahabang buhay at kasaganahan. Mula sa masarap na pansit canton, sa malasa at makulay na pansit palabok, at sa malasa na malabnaw na pansit malabon, ang mga lutuing ito ay naging pangunahing putahe sa mga tahanan ng mga Pilipino. Ang iba't ibang sangkap at estilo ng pagluluto ng pansit ay nagpapakita ng iba't ibang impluensya ng mga kultura na nag-anyo sa lutuing Pilipino. At doon, natunghayan natin ang iba't ibang putahe at pagkain dito sa Pilipinas. Ngayon, ay hahayaan ko si Rizmarin Araw para sa ating panauhin. At ngayon, meron kaming inimbitahan na isang panauhin niya nang galing sa ibang bansa. Siya ay nanggaling sa United States of America at walang iba kundi si Miss Rahia Hanapi. Okay, welcome ma'am. Have a seat. Hello ma'am, good morning. We are the hosts of this talk show and we have some questions for you. So, what's your favorite food here in the Philippines? My favorite food here in the Philippines is adobo because my Lola always cooking for me when I was still young, and I used to eat it every day. And sometimes we also gathered with our family and my cousins, and we all love the adobo. So, what else, ma'am? Okay, thank you so much ma'am for sharing your experience with us. And Thank you so for inviting me here in your show, and salamat. Mahal ko kayo. maraming salamat po sa panonood ng aming palabas. At matutunghayan nyo kami tuwing Sabado dito lang sa Sarap sa bawat kagat! Ay, ako lang. Oo, sige.